Okay guys, so kakaiba yung vlog na to kasi para lang siyang quick update kasi marami kasi yung tatanong sa inyo kung paano ko minamanage yung mga utang ko, yung mga ganon. Kaya naisipan ko guys, i-share ko na rin yung lifestyle ko para meron kayong matutunan. So first update for today, kasi hindi ko naman pwede ikwento lahat sa isang vlog lang kasi aabutin tayo ng 10 years dito. So first update, March na kwento ko sa inyo na nagkautang ako or meron akong dapat bayaran sa BIR. Imagine guys, BIR. Penalty siya na 88,000 pesos. Ngayon guys, it's now down to 20,000 pesos na lang guys. Bakit? Anong nangyari? Okay, so 10 years ago, meron akong business na nag-fail. And nung nang-fail siya, hindi ko siya na-file ng closure. Siyempre, as a YouTube content creator, there's a certain threshold kung saan pag umabot ka doon, kailangan magbayad ka na rin ng taxes, guys. So, nung ni-register ko yung channel ko, so I can start paying my taxes, nung ko nalaman na may mga penalties pala ako kasi hindi na-file ng closure yung dati naming business. So, naging 88,000 siya, guys. But, with the help of my accountant, kasi hindi naman ako magaling sa mga process na yan, so kailangan kong kumuha ng accountant. By the way, yung mga sinusuot ko palang jewelry, inutang ko to. Binili ko siya not para may design, but eventually, kung anong mangyari sa akin, at least ito, madali siyang ipon. At maliit lang interest guys kapag nagsanla ka ng jewelry, investment na rin, and security na rin sa akin, para kung anong may mangyari sa akin, at least meron akong source ng funds pang emergency. Anyway, so with the help of my accountant, nag-appeal siya dun sa BIR. And I'm so happy, guys. So, nagpakita naman ako ng good faith na magbabayad ako every month para dahil. Yung maganda pala dito before I tell you about, before I move on. Yung maganda kasi dito, kapag nag-file ka na ng closure, in-acknowledge mo, yung ganon, nagpa-process ka na ewan ko exactly what the accountant did, but nag-stop na yung penalties ko, doon na lang sa 88,000, and then I promise na pay when able na siya, guys. Basta, may good faith ka dun sa BIR. So, yung kasunduan namin is magbabayad ako ng 4,000 every month until such time na matapos ko yung 88,000. But, buti na lang guys, na yung accountant ko na-appeal niya yung case ko. So, yung natitira ko na lang babayaran guys, nakabayad na ako ng 5 actually. So, 88 minus 5, so 83. O, yan. But, buti na lang guys. Yung 83, naging 20,000 na lang yung natira. So, moral lesson is that, guys, kapag meron kayong negosyo na nag-close, filean nyo kaagad ng closure. Huwag nyo nang hintayin ng ilang years bago yung, file kaagad kayo ng closure para alam ng BIR na hindi na nag-ooperate yung business nyo. Kasi yung penalties na yan is for every month na hindi nakapag-file ng tax returns. Ayun, hindi nakapag-report sa BIR. So, kapag may business kayo at nagsara, file na kayo kaagad ng closure, guys. So, yun yung update number 1. Update number 2, sa mga nagtatanong kung nakapasama ako sa credit card dun sa Union Bank, hindi. Hindi ako nakapasa mga guys. And I think I know why. Because may kasi sila ng COE. And yung mapakita ko lang certificate of employment is yung employment ko as a VA, di ba? Kahit na suportado naman ng bank statements ko na meron akong consistent na may pumapasok, including yung sa YouTube, ayaw talaga ni Union Bank sa akin. And I understand. Kasi hindi naman talaga maganda yung credit score ko. Kaya, nalaman ko yung sa lista vlog ko. So, kaya nga ako kumuha ng secured credit card with Metrobank. And I love Metrobank. And I try to use it as a reference sa pag-apply sa kay Union Bank. But I guess it's too early. Kasi 6 months pa lang. So, hindi pa pasad. Yung Union Bank na yan, kapag nagkaroon ako ng 3 months na ITR, kasi nagbabayad na ako ng taxes, and then, more than 12 months na yung Metrobank ko, babalikan ko yan. Humanda siya. Joke lang guys. Okay lang yan. Pero kung super tampo na talaga ako guys, doon na lang ako sa BDO kasi I like BDO and I plan to tell you why. Kasi guys, kumuha ako ng isang car loan. We got his dream car. So, pinadaan namin sa BDO and sobrang natuwa ako guys sa the way yung manager ng BDO treated us. Kaya I'm building a relationship with BDO. Okay si BDO. So, baka doon ako sa BDO later on mag-apply.
baka secured credit card na rin para hindi na ako ma-reject. So, yun guys. And because, now, and finally, update number 3, because I'm super natuwa talaga ako guys, na ang laki ng nabawas dun sa babayaran ko sa BIR. So, I decided na invest na rin ako sa self ko. So, alam nyo na before ako nag-vlog about utang apps, nag-vlog ako ng utang apps kasi totoong naging experience ko naman talaga siya. You can check my previous vlogs about it kasi like I said, kung ikwento ko sa inyo yung life story ko, aabutin tayo ng 10 years dito, magiging encyclopedia to, hindi lang novela. So, bago ako nag-Ola vlogs guys, I was doing skincare vlogs. I stopped doing skincare vlogs because I discovered na I love the outdoors. So, nagpa-bike ako, nagra-run ako. Basta, mas gusto ko lang talaga nabilad ako sa araw. Kaya nag-stop ako mag-vlog ng mga pampaputi na yan guys. Kasi hindi na siya applicable sa life ko. And nag-vlog na lang ako about utang dahil, totoo naman utang is life. So, sinishare ko yung mga experience ko kasi ginamit ko yung utang as a means para ma-achieve ko yung mga purposes and goals ko. That is why ito yung talaga yung parang core ng channel. Kaya yun, dahil naka-discount, imagine guys, from 88, I was prepared na talaga na magbayad ng 83,000 pesos sa BIR. Of course, dahan-dahan, pati BIR i-installment natin. I was already prepared na yun, maglalabas talaga ako every month ng pera para lang mabayaran itong si BIR. Siyempre, BIR, ibang level na yan guys ha. So, nakasave ako with the help of my accountant. Kaya guys, kung hindi nyo alam yung mga process na yan, seek help from a professional. Ako, I decided na kumuha ako ng accountant kasi hindi ko na kaya talaga guys na ako pa mismo person na mag-process. And dahil nakasave ako guys, I decided na mag-i-invest na rin ako sa self ko. And tumatanda na yung ate nyo. Actually, tita na ako So, dahil tumatanda na and dahil palagi akong birad sa araw, hindi nyo lang nakikita pero punong-punong po yan ng, ewan ko, freckles. Actually, mas dark siya sa person. Punong-puno ng freckles, tsaka mga dark spots. Tapos mga ng pimples yung face ko. So, nag-decide ako guys, kumuha ng promo. Syempre, promo. Ano ba kayo? Oh my gosh. I'm lost. So, di ba sabi ko sa inyo, nag-skincare vlog ako dati. And minsan nakakamiss na mag-skincare vlog. So, yung vlog ko naman, yung karugtong ng vlog na to today is that, news ko lang sa inyo, magpapa-fraxel ako. Para yung mga yung mga skin problems ko is fraxel. Para siyang laser para sa face. Hindi nyo lang kasi kita, ang dami niyang ang dami niyang butas-butas. So, guys, syempre, yung pag-aalaga ng skin, yung papaalaga ng self is also important para sa ating well-being. Kasi nakaka-boost siya ng confidence. Alam niyo naman guys, I'm gonna be honest, presenter kasi ako, di ba? I talk about stuff dito sa YouTube channel ko and dapat presentable ako palagi. And dapat guys, inaalagaan yung face. Kasi pag nag-a-apply ka guys ng mga loans or anything and kailangan mong humarap ng tao, nakaka-boost ng confidence kapag yung face mo malinis. Kaya magpapaderma ako. I don't know, probably I'm gonna vlog about it. Sana manood kayo. So, yun lang yung update ko guys. And siguro gawin natin to every month. Kasi para meron naman akong ibang ma-vlog dito aside from, puro utang guys. So, yun lang. And I hope to see you on my next vlog. Bye!